Sa mabituing kalangitan, isang grupo ng mga tao ang nakakulong sa isang lalaki at isang babae ng masama. You little bitch. Let's just call it a day and give yourself up. Sa tingin mo kaya mo pa bang makatakas? Sumuko ka na lang at sumama ka sa akin. Aalagaan kita ng mabuti. Pangako. Isang binata sa makulat na sabi ni White. Ang kadalisayan ng kanyang mga damit ay kabalintunaan ang kaibahan ng kanyang masamang hangarin. Siya ay isang matangkad at guwapong lalaki na palaging nag-iisip na makakawala siya sa anumang bagay. Ang kanyang mga tagasunod ay palaging nakatayo sa tabi niya na parang isang grupo ng mga moth. Nako, mahal na Suzy, dapat mong tanggapin ang alok ni Mr. Hansen. Hindi mo ba alam na siya ang paboritong anak ng pinuno ng Wangfo clan? Ang swerte mo at may isang maharlika ang tumitingin sa iyo. Halika. Ang isa sa mga tagasunod ni Hansen ay humihikayat kay Suzy ng magiliw. Mukhang matagal na silang magkakilala ng personal. Shut up, Beat. I can't believe it. Isa ka lang mahirap na ulila sa pintuan ng kamatayan. Nakalimutan mo ba na ang tatay ko ang nakahanap sa iyo? Nagpakain sa iyo, at naglagay ng bubong sa iyong ulo. Kinuha ka pa niya, bilang alagad at tinuruan ka ng buong puso. Hindi ako makapaniwalang ipagtaksilan mo ako para lang mapasaya ang lalaking ito. Hindi ka karapat-dapat sa pagpapalaki ng aking ama. Alam mo kung ano, mas mabuting patay ka na lang. Malamig na saway ni Suzy sa kanyang childhood friend dahil sa pagbebenta sa kanya. Siya ay isang maliit na batang babae na mga 16 na taong gulang. Ang mga lalaki ay mabibighani sa kanyang kaaya-ayang personalidad at pagpapatawa. Siya ay may mga maselang katangian. Suzy, walang kwentang makipagtalo sa mga bastos na ito. Labanan na lang natin sila at umalis na tayo dito. Sabi sa kanya ng kapatid ni Suzy habang galit na nakatingin sa mga kalaban. Isa siyang matangkad na binata na matipuno ang pangangatawan. Haha. Oh well. I gave you a choice. Okay. Mukhang pinili mo ang mahirap na paraan. Natatawang sabi ng binata. Fine. Guys, nilinggan niya ang kanyang mga followers at inutusan ang mga ito. Ibaba ninyo sila. At pagkatapos ay humanap ako ng tahimik na lugar para matikman ko ang pure phoenix body ng babaeng ito. Hahaha. Hansen then talked to Wheat. You have done a great job. From now on, you will stay with me and become one of us. You don't need to return to that small and stupid clan anymore. Tuwang-tuwa si Wheat. Maraming salamat sa iyong pagpapahalaga. Ginoo. Ako, Wheat, ay sumusumpa na maglingkod sa Wangfo clan ng buong puso mula ngayon. Agad niyang niluhod ang isang tuhod at nagpahayag ng katapatan kay Hansen. Mabuti. Tumango si Hansen na may kasiyahan. Sa kabilang banda, ilang malalakas na lalaki ang lumapit kay Suzy at sa kanyang kapatid. Huling pagkakataon. Munting ibon. Gusto mo bang ibagsak ka namin ng may puwersa? O gusto mong mabuhay at maging masunurin sa halip? Tinagat ng mga lalaki ang kanilang mga labi at pumutok ang kanilang malalaking buko habang papalapit sila sa magkapatid. Lahat sila ay nasa Golden Immortal Realm. Ang kapatid ni Suzy ay isa ring Golden Immortal. Habang si Suzy ay nasa Genuine Immortal Realm lang. Ang pagkakaiba ng kanilang mga lakas ay naglagay kay Suzy at sa kanyang kapatid sa isang malaking kawalan. Master, tingnan mo, napakasama ng Hansen Wangfo na iyon. Pinubuli niya ang magkapatid na iyon. At ang lalaking iyon na nagngangalang Wit ay mas malupit pa. Wala akong ibang kinaiinisan kaysa sa isang taksil. Ang spaceship ay malapit nang tumindi ang tensyon sa pagitan ng magkapatid at ng Wangfo clan. Naikuyom ni Violet ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan ang buong sitwasyon mula sa mabituing kalangitan. Sa sobrang galit niya ay namula ang mukha niya. Malinaw na nakita ni Dustin at ng kanyang mga kasama ang nangyayari habang nasa barko sila. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang mga miyembro ng grupo ni Hansen ay masyadong mahina upang makita ang spaceship. Violet, don't worry. Ililigtas natin sila. Nakangiting inaalo ni Dustin si Violet. Boom! Nagsimula na ang laban.
habang nakikipaglaban si Suzy at ang kanyang kapatid sa mga miyembro ng Wangfu clan. Dalawang anino ng Phoenix ang mabilis na lumabas sa kanilang mga katawan. Agad na naligo sa dagat ng nagngangalit na apoy ang kanilang mga kalaban. Ang bawat isa sa kanila ay sumigaw ng malakas at agresibo. Ang mga tauhan ni Hansen ay napilitang umatras ng isang hakbang. Tunay na makapangyarihan ang minanang pamamaraan ng paglilinang ng lahi ng Heaven Phoenix. Manghang-mangha si Dustin. Kaharap ng pagkubkob ng 5 gintong immortal. Kahanga-hangang naitaboy ng magkapatid ang mga pag-atake ng kanilang mga kalaban sa kabila ng kanilang mga limitasyon sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula silang mawala ang kanilang momentum at halos hindi makayanan ang mga pag-atake ng kanilang mga kaaway. Pagkatapos ng lahat, tila ay mas marami at mas mahina kaysa sa ilang mga gintong immortal. Noon, pinanood na lang ni Hansen ang laban na parang lawin at pinakanak ang nanunuya. Kabilang banda, upang ipakita ang kanyang katapatan kay Hansen. Patuloy na hinikayat ni Wit ang magkapatid na ibigay ang kanilang sarili sa kanyang bagong amo. Bang! Malubhang tinamaan ang kapatid ni Suzy at agad na itinapon sa ere. Umubo siya ng dugo nang bumagsak siya sa lupa. Oh my God! Kuya! Ayos ka lang ba? Nag-aalalang sigaw ni Suzy. Sa gitna ng pagbagsak ng lalaki. Ang isa sa mga masasamang tao ay patuloy pa rin sa pagsalakay sa kanya. Punta ka sa impyerno, anak. Isang matipunong lalaki ng Wangfu clan ang sumigaw habang siya ay tumakbo patungo sa nahulog na kapatid na may napakalakas na momentum. That's our cue, sabi ni Dustin sa mga kasama. Alam niyang walang lakas na lumaban ang binata at kailangan niyang pumasok sa lalong madaling panahon upang matulungan ang magkapatid. Sa isang iglap ay lumapit na si Dustin sa tabi ng binata. Agad na sinaksak ni Dustin ang matipunong lalaki upang salubungin ang napipintong pag-atake ng kamao ng huli. Bang! Tapos, nagkasalubong ang mga kamao nila. Ang labanan ay isang patay na init. Agad na nakilala ng lalaki na si Dustin ay nasa genuine immortal realm. Paano magkakaroon ng napakalakas na pisikal na lakas ang isang tunay na immortal? Natigilan ang lalaki. Haha! Narito ang ilang maliliit na langgam. Nagulat siya noong una. Ngunit pagkatapos ay napangiti siya matapos matuklasan na ang cultivation base ng bagong dating ay talagang mas mababa kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi niya kinilala ang presensya ng Heavenly Majestic Pot at itinuring lamang itong isang karaniwang magic treasure. Tanging mga high-grade masters lang ang nakakakita sa Heavenly Majestic Pot. How dare you? Hindi mo ba alam na ikaw ay nasa presensya ni Mr. Hansen mula sa kagalang-galang na Wangfu clan? Lumuhad ka sa harap niya sa sandaling ito at humingi ng tawad. O tuturuan ka niya ng isang mahalagang aral na mananalo ka, huwag mong kalimutan sa buong walang kwentang buhay mo. Biglang sumingit at sumigaw si Wit habang tinuturo si Dustin at ang kanyang mga kasama. Siya ay nakatuon upang ipakita ang kanyang lubos na katapatan sa Hansen at sa Wangfu clan. Oo, sabi ni Hansen habang nakataas ang ulo. Tila nag-e-enjoy siya kung paano siya tinangkilik ng kanyang mga tagasunod at buong pananabik na naghihintay sa pakiusap ni Dustin at ng kanyang kasama. Fuck! Pinakaayaw ko sa mga traidor. Biglang nagdilim ang mga mata ni Dustin. Walang pag-aalinlangan. Ginamit niya ang kasanayan sa omnipotent lightness at lumitaw sa gilid ni Wit sa isang iglap. Hindi inaasahan ni Wit na sasalakayin siya ni Dustin pagkatapos ng kanyang babala. Bastos ka! Galit na sigaw niya. Mamatay! Siya ay lumipad sa matinding galit at iniunat ang kanyang kamay upang pakawalan ang anino ng tunay na Phoenix. Agad na sumugod ang malalaking pakpak nito patungo kay Dustin. Si Wit ay nasa Golden Immortal Realm. Kaya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay katamtamang mahusay. Gayunpaman, hindi nakaiwas si Dustin sa kanyang pag-atake. Ngunit nalabanan pa ito ng Mysterious Magnetic Mountain at siyam na patak ng Celestial Star Water. Ang epekto ng pinagsamang trump card ni Dustin ay naglabas ng marahas na enerhiya na halos bumagsak sa buong universo. Hindi. Matinding tinamaan si Wit ng nagwawasak na Celestial Star Water. At ang kanyang katawan ay agad na lumipad sa mga piraso. Ano? Imposible yon.
Natigilan si Hansen at ang kanyang mga tauhan. Hindi sila makapaniwala na isang binata na nasa genuine immortal realm lang ang brutal na winasak si Wit na ang cultivation base ay nasa golden immortal realm sa isang galaw lang. Madali niyang natalo ang isang lalaki na mas mataas ang cultivation base sa kanya. Tiyak na walang kapantay ang isang gintong immortal. Napaisip agad sila, "You brat! How dare you kill my men? You're dead meat now." Tigaw ni Hansen kay Dustin. Pagkatapos ay bumaling siya sa isang matanda at sinabing, "Patayin mo ang mga bastos na ito para sa akin. Ngunit hayaan mong buhayin ang magandang babae para sa akin. May iba pa akong plano para sa kanya." Itinuro ni Hansen si Violet na may masamang tingin. Ang mga kaakit-akit na babae ay palaging nakakaakit ng kanyang pansin. At malinaw na hindi exception si Violet. Siya ay isang kaakit-akit na dalaga. Wow! What a lucky day! Hindi lang ako makakakuha ng pure phoenix body ngayon, kundi makaka-score din ako ng foreign at exotic na kagandahan. Hahaha! Tinitigan niya si Violet mula ulo hanggang paa ng masama. Pagkaraan. Dahan-dahang naglakad ang isang matangkad at mukhang masama na matandang lalaki patungo kay Dustin at sa kanyang mga tauhan. Para siyang isang mabigat na lupang walang kamatayan. "Patayin natin silang lahat," sabi ni Dustin sa mga kasama niya. Pagkatapos, ang tatlong kasanayan, ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor, ang Hallucinatory Handkerchief, at ang Time Zone, ay isinagawa ng madiskarteng sabay-sabay. Biglang nagulat ang matangkad na matanda na si Hansen at ang iba pa nilang mga alipors na hindi makagalaw. Si Dustin at ang kanyang mga kasamahan ay sumugod sa kanila na parang mabangis na tigre at isa-isa silang pinatay. Sa wakas, si Hansen na lang ang natitira sa grupo. "No, you can't kill me. Anak ako ng Wangfo clan. Malalaman ito ng tatay ko. Tatapusin niya ang bawat isa sa inyo kapag nalaman niya ang ginawa niyo." Napasigaw si Hansen sa takot. "Pumunta ka sa impyerno. Ikaw bastard." Umisi si Dustin habang sinuntok ng malakas sa dibdib si Hansen. Basag. Biglang naputol ang isang malaking bahagi ng katawan ni Hansen at bumukas ang buong itaas na bahagi ng katawan niya. Isang nakakatakot na puwersa ang agad na sumabog at humarang sa kamao ni Dustin. "Sino ang nang-ahas na patayin ang anak ko?" Ang anino ng isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi inaasahang lumabas mula sa soul sea ng Hansen. "Oh, boy, this is not good. It's the spiritual soul mark of a warrior at the divine realm. We are no match for it. Umanda ka sa pagtakbo," sabi ng Heavenly Majestic Pot habang namumutla ang mukha nito sa takot. Naramdaman din ni Dustin na napakaseryoso ng sitwasyon. Walang pag-aalinlangan. Minagaywe niya ang manggas at ibinulong ang lahat ng kasama. Kasama ang magkapatid. Nagmamadaling sumakay sa spaceship at naghanda na tumakas. "Pare, pinahirapan ako ng mga lalaking ito nang walang dahilan at pinatay ang mga miyembro ng aming angkan. Patayin siya at ang kanyang mga kaibigan para turuan sila ng leksyon." Tuwang-tuwa si Hansen habang nagrereklamo sa kanyang ama. Sabay tingin niya kay Dustin ng masama. Alam niya na kung sino man ang magtangkang pumatay sa kanya. Ito ay mag-trigger ng espiritual na marka ng kaluluwa na iniwan ng kanyang ama sa kanyang katawan. Kaya naman, nadama niya ang seguridad na walang sino man ang magiging sapat na matapang upang direktang atakihin siya at makatakas dito. Dapat mamatay ang sino mang makasakit sa sino mang miyembro ng Wangfo clan natin. Boom! Isang alon ng napakalakas na puwersang espiritual na kahulugan ang sumakop sa mabituing kalangitan at malapit ng balutin ang spaceship na parang isang malawak na dagat. Ang alon ng puwersa ay sumunod sa barko ng napakabilis kaya agad itong naabutan. "We are in deep trouble. Boy, I didn't know that his father was a powerful warrior of the divine realm. We should have stayed out of this." Mapait na sabi ng palayok. Tapos, may nangyaring hindi inaasahan. Ang mga matataas na mandirigma ay hindi pinapayagang pumasok sa trial road na ito nang walang pahintulot. Ang sinumang lalabag sa panuntunang ito ay mapaparusahan. Isang malakas na boses ang biglang umalangaw mula sa langit na puno ng bituin. Pagkatapos,
Maraming nakakasilaw na ron ang lumitaw sa kalangitan tulad ng kumikinang na mga snowflake at sumugod patungo sa anino ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Wangfo clan. Damn it, bulalas ng anino. Pinawa ng maliwanag na ron ang anino at agad itong winasak. Bastos ka, kung maglakas loob kang patayin ang anak ko. Isinusumpa kong hahanapin kita kung nasaan ka man at papatayin kita ng walang awa. Bago nawala ang anino ng medyo may edad na ay tinitigan nito si Dustin ng mahigpit at nag-iwan ng mga ganoong salita ng babala. Phew! Ang swerte natin! Muntik ko nang makalimutan na ang universo na ito ay ang trial field ng Primordial Road. Ang mga makapangyarihang magsasaka sa o higit pa sa Heaven Immortal level ay bawal magpakita dito. Ang Heavenly Majestic Pot ay lubos na hinalinhan at mabilis na humagalpak sa tawa. Hindi bababa sa 4 na master ng Divine Realm ang gustong pumatay sa akin ngayon. Hindi mahalaga na magdagdag pa ng isa sa listahan. Ngumisi si Dustin. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang Omnipotent Lightness. Dumiretso pabalik kay Hansen at sinuntok siya ng buong lakas. Hindi. Desperado na sigaw ni Hansen. Sa isang iglap, pinasag ng kamao ni Dustin ang kanyang katawan at naduraj ang kanyang kaluluwa. Sir! Salamat sa pagligtas sa aming buhay. Kuya, halika rito at lumuhad sa harap ng aming tagapagligtas. Agad namang lumapit si Suzy kay Dustin para malumanay na yumuko. Sir, Boltestone po ang pangalan ko. Hindi ko po alam kung paano ko ipapahayag ang aking pasasalamat. Pero igaganti ko po kayo sa inyong kabutihan. Sumugod din ang matangkad at matipunong binata para magpatira pa kay Dustin. Alam ng magkapatid na napakalakas ni Dustin. Please, wag kang masyadong ceremonious. Medyo hindi komportable si Dustin kaya nagpakawala siya ng lakas para hawakan ang magkapatid. Biglang natigil ang paggalaw ng magkapatid at hindi na sila nakaluhod pa. Pareho silang nabigla. Ang binata sa harap nila ay mukhang hindi gaanong mas matanda kaysa sa kanila. At siya ay nasa genuine immortal realm lamang. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay masyadong nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Binibini. Ligtas ka na ngayon. Napakabait at maalaga ng aking Panginoon. Ayaw niya lang ng mga ganoong formalidad. Kaya hindi mo na kailangang maging magalang. Hinawakan ni Violet ang kamay ni Suzy para ay comfort ito. Pagkatapos, nagsimula na silang mag-usap. Palakaibigan at magiliw si Violet. Kaya madali niyang pinainit si Suzy pagkatapos ng ilang salita. Sa isang iglap ay nagkaayos ang dalawang babae. Samantala, naiwan namang mag-isa si Dustin. Anak, nasaktan mo ang isa pang makapangyarihang mandirigma ng banal na kaharian. Kung patuloy kang kumilos ng ganito, kamalaot madali ay magkakaproblema ka sa lahat ng mga Panginoon sa Divine Realm ng lahat ng iba't ibang universo. Kung mangyayari iyon, talagang hindi ko alam kung makakaligtas tayo dito. Sabi ng palayok kay Dustin sa tono ng pag-aalala. Please, masyado na akong marami sa plato ko. Tawid na lang tayo ng tulay pagdating natin doon. Nakangiting sabi ni Dustin. Napagtanto niya na tama ang palayok. Sa katunayan ay nasaktan niya ang maraming malalakas na master sa Divine Realm. Ano ang alam mo sa Wangfo clan? Curious na tanong ni Dustin. Ito ay kasing lakas ng Moklan. Paliwanag ng kaldero. I see. Tumango si Dustin. Maya-maya lang ay tumaas ang boses ni Violet, na nakikipag-chat kay Suzy. Suzy, sigurado ka ba dyan? Ang boses niya, nagulat si Dustin. Ang palayok, ang Divine Silkworm, at ang maliit na Infinity Beast para tingnan kung ano ang pinagkakaabalahan. Oo, totoo ito. Pero, Violet, masyadong delikado. Ang libingan ng mga ninuno ng halimaw ay binabantayan ng husto. Kaya magiging napakahirap na pasukin ito. Sabi ni Suzy. Master, may magandang balita ako. Masayang sabi ni Violet. Ano yon? Naiintriga si Dustin. Tinabi ni Suzy na ang mga halimaw sa universo na ito ay may libingan ng mga ninuno. Bukod dito, taga na rin ito sa mga panloob na core ng mga halimaw. Excited na sabi ni Violet kay Dustin. Talaga, nagulat si Dustin sa naturang impormasyon.
Alam niya kung gaano kahalaga ang panloob na core ng halimaw. Hindi nagtagal. Nakina niya ang tatlo sa kanila. At ang kanyang pisikal na lakas ay lubos na pinahusay. Kung makakakuha siya ng maraming mga panloob na core, tiyak na tataas ng malaki ang kanyang pisikal na lakas. Nasaan itong libingan ng mga ninuno? At paano mo nalaman na mayroon nga? Tanong ni Dustin kay Suzy. Sa totoo lang, Mr. Lin, ang impormasyong ito ay ipinasa sa amin mula sa dakilang ninuno ng aming Fang Clan. Pamilyar na pamilyar siya sa Primordial Road. Isinulat niya ang kanyang buong paglalakbay sa kung ano ang itinuturing natin ngayon bilang isang sinaunang aklat. Nabasa ko ang kanyang mga gawa sa aming silid-aklatan sa bahay. Kaya naman alam kong mage exist talaga itong ancestral grave. Sagot ni Suzy. Sige. Tumango si Dustin. Si Suzy ay kabilang sa lahi ng Heaven Phoenix. Bagamat matagal na silang nawala. Ang kanilang lahi ay minsang naging prominent ilang panahon na ang nakalipas. Kaya naman, hindi magiging kakaiba kung ang isang taong mula sa lahi na iyon ay may lubos na kaalaman tungkol sa Primordial Road. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, tinanong ni Dustin si Suzy. Suzy, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ang libingan ng mga ninuno? Mr. Lin. Plano mo bang pumunta doon at kunin ang mga panloob na core na iyon? Tinasabi sa ating sinaunang aklat na ang lugar na ito ay halos hindi mapasok. Ang mga panloob na core ng mga halimaw doon ay bihirang mga kayamanan. Kaya ito ay napakahusay na protektado. Mr. Lin, lubhang delikado kung pupunta ka sa lugar na iyon. Pinanabik sa kanya ni Suzy. Huwag kang mag-alala, Suzy. I know it's a treacherous road. But that's why it will all worth it. Sabi ni Dustin na may kasamang inosenteng ngiti. Bagamat alam niya kung gaano kadelikado ang magiging ekspedisyon. Hindi payag si Dustin na isuko ang ganoong pagkakataon. Matigas ang ulo niya. At ang kanyang pagpayag na pagbutihin ang kanyang lakas ng walang takot ay palaging nanag. Pagkatapos ng maraming pagsusumamo, sa wakas ay isiniwalat ni Suzy ang tiyak na lokasyon ng libingan ng mga ninuno ng mga halimaw. Let's go! I'm sure hindi nila tayo bibigyan ng libreng pass. Kaya kailangan na nating pumuslit para makapasok sa libingan ng mga ninuno. Sabay na desisyon ni Dustin. Alam ng palayok, Violet, maliit na Infinity Beast, at ang banal na uod na imposibleng kumbansihin si Dustin kung hindi man. Bukod dito, hindi rin sila natatakot sa anumang panganib dahil pinalakas sila ni Dustin. Si Suzy at ang kanyang kapatid ay nagpumilit na manatili kay Dustin dahil gusto nilang suklian ang kanyang pabor sa pagliligtas sa kanilang buhay. Walang paraan si Dustin para maalis sila. Kaya naman, pinayagan niya rin silang sumama sa kanya. Kaya naman, sa mabituing kalangitan, tahimik na tumungo ang spaceship patungo sa susunod nilang destinasyon ang libingan ng mga ninuno ng mga halimaw. Sa spaceship, tiyak na nakakuha kami ng maraming puntos sa pagpatay kay Hansen at sa kanyang mga subordinate. Nakangiting sabi ni Dustin. Ang lahat sa barko ay naglabas ng kanilang mga Jade token upang suriin ang bawat isa sa kanilang mga puntos. Ang pagpatay kay Hansen at sa kanyang mga tauhan ay nagbigay daan kay Dustin at sa kanyang mga kasama na sakupin ang mga puntos ng una. Noon, nakakuha na si Dustin ng higit sa 3,000 puntos. Ang Heavenly Majestic Pot at Violet ay mayroong mahigit 2,000 puntos. Habang ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm ay nakakuha lamang ng bahagya na mas mababa sa 2,000 puntos. Sa pangkalahatan, ang kanilang mga pagsisikap ay positibong nagbunga ng malaking resulta. Kung magpapatuloy tayo sa bilis na ito, malapit na tayong maabot ang 5,000 puntos at makapasa sa unang pagsubok. Sabi ni Dustin na may matingkad na ngiti. Ang ibang mga tao ay nagsikap ng husto upang labanan at manghuli ng mga halimaw upang makakuha ng mga puntos. Ang pagkuha sa mga taong iyon, sa halip na ang mga halimaw, at ang pagkuha ng kanilang mga puntos ay napatunayang isang mas matagumpay na diskarte. Haha, good job, people. Ang Heavenly Majestic Pot ay tumawa. Violet, ikaw at ang iyong mga kaibigan ay nakakuha ng napakaraming puntos.
Ang aking kapatid at ako ay mayroon lamang ng ilang daang puntos bawat isa. Sabi ni Suzy. Suzy, don't worry. Just stay with us. Hindi na magtatagal ay ang dami mong puntos na makukuha natin. Pang-aaliw sa kanya ni Violet. Nagkasundo sila ni Suzy. At naging matalik silang magkaibigan sa napakaikling panahon. Wala pa siyang nakolektang puntos. Nag-aalalang sabi ni Dustin. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng gnome sa soul sea niya. I'm glad na hindi mo ako nakakalimutan. Hoy, gnome. Iniisip lang kita. Natapos mo na bang pinuhin ang prutas na iyon? Tanong ni Dustin sa tuwang-tuwang tono. Pagkatapos, gamit ang kanyang telekinetic ability, ini-teleport niya ang gnome palabas ng slave tower. Oo, katatapos ko lang. Tumango ang gnome bilang kumpirmasyon. Gnome, mukhang marami kang nakinabang sa prutas na iyon. Sabi ni Dustin habang pinag-aaralan ang gnome. Pakiramdam niya ay bahagyang umaalog ang espasyo sa paligid ng gnome at naglabas siya ng nakakatakot na aura. Nagbigay ang gnome ng misteryosong vibe na tila nakatayo siya sa ibang malayong espasyo. Hindi kataka-taka na ang ancient spatial fruit ay itinuturing na sagradong bunga ng ating lahi. Hindi lamang ako nakagawa ng malaking pag-unlad. Ngunit nakakuha din ako ng ilang minanang kasanayan na nakatago sa aking kapangyarihan sa dugo. Sabi ng gnome. Sa bahagyang pagwagayway ng kanyang kamay. Biglang lumitaw ang isang hugis crescent na itim na liwanag at lumipad patungo sa isang meteorite sa di kalayuan. Boom! Ang isang tipak ng meteorite ay agad na nawala. Iyan ba ay isang gumagalaw na puwang? Nagtatakang tanong ni Dustin. Naramdaman niya ang sinag ng liwanag na pinakawala ng gnome. Oo, ito ay tinatawag na space cutting skill. Tanging ang mga miyembro ng ating lahi ang kwalipikadong matuto nito. Kapag tinamaan mo ng space crack ang iyong kalaban, maaari mong putulin ang isang bahagi ng kanyang katawan at ilagay ito sa ibang espasyo. Ito ay isa sa pinakadakilang lihim na kasanayan na natutunan ko. Pagmamalaki ng gnome. Well, this move is very interesting. Komento ni Dustin. Ngunit tila iba ang sinasabi ng kanyang mga ekspresyon. Tila, hindi niya naisip na ang kasanayan ay sapat na kahanga-hanga. Boy, alam ko kung ano ang iniisip mo. Makinig ka muna sa akin. I know one space crack is not so powerful. Pero paano kung 10,000 sila? Nakangising sabi ng gnome. Tila naramdaman niya ang pagdududa ni Dustin. Swoosh! 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 Sunod-sunod na lumitaw ang madilim na parang crescent space crack at mabilis na lumangoy palayo na parang isda. Sa tubig. Now that's awesome! Bulalas ni Dustin. Tunay ngang mahirap iwasan ang napakaraming gumagalaw na mga bitek sa espasyo ng sabay. Masasabi ni Dustin na ang mga bitek na iyon sa espasyo ay naglalaman ng malakas na espasyo at kapangyarihan ng oras. Nang tumama ang mga bitek ng espasyo sa kalaban, puputulan nila ang katawan niya na kalaunan ay mauuwi sa hindi kilalang espasyo. Gnome, can you teach me this move? May pinanabik na tanong ni Dustin. Alam kong itatanong mo iyon sa akin. Well, dahil nakuha mo sa akin ang ancient spatial fruit, tapalagay ko ay maituturo ko sa iyo ang lihim na kasanayang ito. Pero hindi mo ito maipapamahagi sa ibang tao. Udyok ng gnome kay Dustin. Oo naman. Thank you so much. Ang wild ni Dustin sa tuwa. At the same time, sa isa pang star cluster. Sir, maraming outsiders na kasalukuyang nagte-test dito. At marami sa kanila ang napakalakas. Marami na ang nawala sa atin. Ulat ng isang halimaw. Isang napakalaking halimaw na hindi bababa sa 100 beses na mas malaki kaysa sa kanyang sariling uri ay lumutang sa hangin. At nakinig ng mabuti ng may galit na mukha. Siya ang patriarka ng ang mga halimaw, siya. Ang pinakamalaki at pinakamatigas na halimaw sa kanilang lahat. Humph! Magpadala ka pa ng mga lalaki para tugisin ang mga tagalabas na iyon. Hilingin sa nangungunang 10 pinuno na sumama din sa pamamaril. Alisin natin ang lahat ng madugong mananakop na ito. Marahas na umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ang boses ng halimaw na patriarch. Sir, ang 10 pinuno ang may pananagutan sa seguridad ng libingan ng ating mga ninuno.
kung aalis sila sa kanilang mga istasyon. Baka, sabi ng isang nakatatandang halimaw sa Patriarch sa tonong nag-aalala. Huwag kang mag-alala. Ang libingan ng ating mga ninuno ay binabantayan ng husto. Walang sino man ang madaling makakapasok kahit walang 10 pinuno na nagbabantay sa mga tarangkahan. Bukod dito, mayroon kaming isang epektibong sistema ng seguridad. Kapag may na-detect itong nanghihimasok sa ating teritoryo, tutunog kaagad ang alarma, sabi ng Patriarch. You have a good point, sir. Tumango ang matandang halimaw bilang pagsang-ayon. Great. Ang mga tagalabas na naririto para magpatest ay patay na karne. Papatayin sila ng ating 10 pinuno at lalamunan silang lahat. Nang marinig ang sinabi ng kanilang patriarka, tumawa ang iba pang mga halimaw. Pagkaraan, ang kalawakan ay nanginig ng husto sa paggalaw ng 10 higanteng halimaw. Bawat isa sa kanila ay namumuno sa isang malaking hukbo ng mga halimaw. 10-10 milyon sila sa kabuuan. Pinangunahan ng 10 malalaking pinuno ng halimaw ang kanilang sariling hukbo upang salakayin ang mga tagalabas sa iba't ibang lugar. Ang 10 pinuno ng halimaw ay may nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban na kahit ang mga immortal sa lupa ay hindi makayanan ang isang dagok mula sa kanila. Ang mga talas na nasa ibaba ng Golden Immortal Realm ay parang mga langgam sa harap ng 10 pinuno ng halimaw. Maaari nilang alisin ang mga ito nang walang kahirap-hirap sa isang tibok ng puso. Ang mga magsasaka na pumunta doon upang kumuha ng pagsusulit ay napahamak. Hindi nagtagal. Marami sa kanila ang namatay o nasugatan ng hindi magagapi na tropa ng mga halimaw. Ang tanging paraan para labanan ang mga kakilakilabot na halimaw na ito ay ang magsama-sama. Tigaw ng isang Earth Immortal. Pagkatapos, tinimulan nilang salakayin ang mga halimaw ng sama-sama. Mahigit 100 milyong kalahok ang nagtulungan upang patayin ang kawan ng mga dambuhalang halimaw. Di nagtagal. Maraming malalaking hukbo ang naorganisa na ang bawat isa sa kanila ay binubuo ng mahigit 10 milyong nilalang. Ang mga namumuno sa hukbo ay maaaring ang mga kabataang mahuhusay na magsasaka mula sa pinakamakapangyarihang puwersa o ang mga masters ng Earth Immortal level. Pagkatapos, ang mga nilalang na naroon upang kumuha ng mga pagsusulit ay matagumpay na nakalaban sa 10 halimaw na hukbo nang hindi nagdusa ng malaking sanhi. Kasabay nito, ang spaceship ay tahimik na lumilipad patungo sa gitna ng universo sa isang kamangha-manghang bilis. Habang patuloy na umaandar ang barko, parami ng parami ang mga halimaw na nakasalubong ni Dustin at ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, ang spaceship ay hindi nakikita ng lahat. Tatulong ng track hiding array. Hindi nakita ng mga halimaw ang barko. Kaya naman, ligtas si Dustin at ang kanyang mga kasama sa gulo. Mr. Lin, malapit na tayo, sabi ni Suzy kay Dustin sabay turo sa space sa unahan nila. Tumingin si Dustin sa unahan at nakita ang isang itim na pasukan na halatang parang labasan ng isang mundo. Maraming mga mundo ang nakakalat sa universo na ito. Ang lahat ng mga halimaw ay naninirahan sa ilan sa mga mundong iyon. Mr. Lin, kung titingnan mong mabuti, makikita mo doon ang libingan ng mga ninuno ng halimaw. Sabi ni Suzy kay Dustin habang nakaturo sa harapan. Ang labasan ng mundo ay sobrang abala sa maraming halimaw na pumapasok at lumabas. Ang mga grupo ng mga halimaw ay nagpapatrolya sa malapit. Tinitiyak na pinananatili nilang mahigpit ang depensa at seguridad. Pinamunuan ng Heavenly Majestic Pot ang spaceship at sumilip sa kawalan. Kasunod ng grupo ng mga halimaw na pumasok sa mundo. Ito ay isang malawak na mundo na may napakabagabag na kapaligiran. Karamihan sa mga gusaling makikita ay binubuo ng mabibigat at matitibay na bato. Ang libingan ng mga ninuno ng mga halimaw ay nasa Gravel City sa silangan ng mundong ito. Ulat ni Suzy, nang marinig ang mga direksyon. Ang spaceship ay mabilis na lumipat sa silangan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matayog na batong lungsod ang lumitaw sa dulo ng abot tanaw. Ang buong lungsod ay itinayo gamit ang napakalaking magaspang na bato. Ang estilo ay napaka-primitive na parang naglalakbay pabalik sa sinaunang sibilisasyon. Hindi mabilang na mga halimaw ang gumagala sa paligid ng lungsod. Ang bilang ay lubhang kakilakilabot na ang malaking lungsod ay halos barado.
Sa loob ng Gravel City, napakaraming room na may misteryosong aura ang nakikita. Umalat sila sa hangin at naging sanhi ng pag-alon ng espasyo. Pinuno nito ang kapaligiran ng isang ganid na aura. Kung titingnan mula sa malayo, ang Gravel City ay tila isang hindi gumagalaw na sinaunang hayop. Ito mismo ang nakasaad sa mga talaan ng sinaunang aklat. Ang Gravel City ay kilala bilang lugar ng kapanganakan ng mga halimaw na ito. Wika ni Suzy sa mahinang boses. It makes sense. Kaya naman napakaraming halimaw dito. I can sense at least 10 million of them. Just judging from their moves. Parang lahat sila ay mga halimaw na elite na maingat na pinili sa kanilang lahi. Kung mahuli tayo, baka lumalakad tayo sa ating madugong kamatayan. Nakakunot ang noo ni Dustin habang tinatasa ang sitwasyon. Mr. Lin, ayon sa mga tala ng sinaunang aklat, dapat mayroong 10 pinuno ng mga halimaw na may pananagutan sa pagbabantay at pagtatanggol sa libingan ng mga ninuno. Ang 10 pinunong iyon ay may kahanga-hangang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Tinasabi na kahit ang mga immortal sa lupa ay hindi makatiis. Isang pagkakataon laban sa kanila. Dagdag ni Suzy. Masama iyan. Sa universo na ito, ang pangunahing prinsipyo ay ang batas ng grabidad. Bilang resulta, ang lakas ng mga tagalabas ay lubhang humihina. Tanging ang mga tagapaglinis ng katawan na may matatag na pisikal na lakas ang makakayanan sa sansinukob na ito. Nakasamaang palad para sa amin. Nangangahulugan iyon na ang 10 pinunong iyon ay dapat magkaroon ng hindi maisip na pisikal na lakas. Komento ng Heavenly Majestic Pot. Mayroong higit sa 10 milyong makapangyarihang halimaw. Kasama ang mga pinuno na higit sa 10 beses na mas malakas. Hoy bata, pag-isipan mo itong mabuti. Gaya ng sabi mo, patay tayo kung nahuli nila tayo. Ito ay lubhang mapanganib. Babala ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin. Ngunit kailangan pa rin nating subukan. Tignan lang natin kung makakalusot tayo. Kapag namataan na tayo, tatakas agad tayo. I think we can make it. Positibong tugon ni Dustin. Sa ilalim ng kontrol ng Heavenly Majestic Pot. Dahan-dahang lumapit ang spaceship sa mga gate ng Gravel City. Sandali. Maaari akong gumamit ng isang uri ng space isolating skill para ihiwalay ang aming mga aura sa labas ng mundo. Sa ganoong paraan, mas mahihirapan silang madetect tayo. Mungkahi ng gnome. Talaga, magiging kapaki-pakinabang iyon. Nakahinga si Dustin. Ang lahi ng gnome ay ipinanganak upang maging mga masters ng spatial power. Karamihan sa mga pamamaraan ng paglilinang na kanilang minana ay nauugnay sa spatial power at space law. Naka-cross-legged ang gnome sa spaceship. Di nagtagal. Isang misteryosong batas sa kalawakan ang lumabas mula sa kanyang katawan at kumalat sa lahat ng direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, pinalot ng batas sa kalawakan ang buong spaceship. Pagkatapos, naramdaman ni Dustin na ang barko ay napapalibutan ng isang spherical space barrier na ganap na nakahiwalay dito sa labas ng mundo. Ang maliit na piraso ng espasyo na inookupahan ng spaceship ay naging ganap na independenteng espasyo. Salamat sa hadlang. Noong ang lihim na kasanayan sa espasyo ay kahanga-hanga. Gulat na bulalas ni Dustin. Siyempre, ito ay isang napaka-kakaibang kasanayan na hindi alam ng iba. Ayon sa mga alaalang nakuha ko mula sa aking linya ng dugo. Kapag napag-aralan ko ang pinakamataas na antas ng lihim na kasanayang ito, maaari kong putulin ang isang malaking espasyo mula sa magulong kawalan at lumikha ng isang bagong mundo kasama nito. Paliwanag ng gnome. Maaari mong dudat. Napabuntong hininga si Dustin at ang iba pa. Hindi nila akalain na ang isang maalamat na Diyos lang ang magagawa. Ay posible para sa lahi ng gnome. Hindi nila inaasahan na ang lahi ng gnome ay magkakaroon ng ganoong kagila-hilalas na minanang lihim na kasanayan. Sa sandaling ito, papasok na ang spaceship sa mga gate ng lungsod. Gamit ang array flag ng track hiding array. Kasama ang space isolating skill na ipinakita ng gnome. Sa wakas ay nakapasok na ang spaceship sa lungsod. Pagpasok nila, napansin nila ang mga pabilog na palasyo saan man sa lungsod. Ang estilo ng arkitektura ay medyo simple at primitive ngunit nagmumungkahi ng katatagan.
habang papalapit sila sa mga pabilog na palasyo. Ang mga istrukturang ito ay nagbigay ng pakiramdam na para silang mga libingan na inukit ng maselang. Itinuro ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan patungo sa isa sa mga bilog na palasyo. Bato kabaong. Nagulat at natarante si Dustin at the same time. Ang palasyo ay puno ng mga kabaong na bato na nakatambak sa ibabaw ng isa't isa. Tinataya ni Dustin na may mga daan-daang malalaking kabaong na bato sa palasyong iyon. Ang bawat batong kabaong ay nagbigay ng kakaibang aura ng kamatayan. Tinubukan ni Dustin na idirekta ang kanyang espiritual na kahulugan sa iba pang mga palasyo at nalaman na pareho lang ito para sa bawat isa. Sa madaling salita, ang buong lungsod ay parang isang malaking sementeryo. Kahit saan sila tumingin, may mga bilog na palasyo sa loob ng lungsod. Kahit saan sila magpunta, napapaligiran sila ng aura ng kamatayan. 1/3. Ayon sa mga tala ng sinaunang aklat, pagkatapos mamatay ang mga ordinaryong halimaw, ang kanilang mga katawan ay hindi kwalipikadong mailibing sa libingan ng mga ninuno. Tanging ang mga halimaw na patriarch, at ang mga gumawa ng malaking kontribusyon sa kanilang lahi, ang maaaring mailagay dito pagkatapos ng kamatayan. Ang panloob na core ng bawat halimaw ay aalisin sa bangkay at ilalagay sa isang partikular na palasyo sa lungsod. Ang mga panloob na core na ito ay kumakatawan sa karangalan at lakas ng mga halimaw na nagpapahinga dito. Nakasanayan na silang dinadalamhati at hinahangaan ng mga susunod na henerasyon. Maikling lektura ni Suzy. Kung gayon, pilasan natin at hanapin ang palasyong iyon kung saan nila inilalagay ang mga panloob na core. Utos ni Dustin. Nagsimulang lumibot sa Gravel City ang spaceship. Hindi nagtagal. Pagkatapos, nakilala ni Dustin ang isang palasyong may istilong arkitektura na namumukod tangi sa iba. Ang bubong nito ay matulis, maliwanag at nakasisilaw, na nagbibigay ng matibay na diwa ng buhay. Ang isang palasyong iyon ay natatakpan ng nagniningning na mga ron. Dahan-dahan silang dumausdas sa paligid ng palasyo na parang mga ibong lumilipad sa hangin na may kaunting paggalaw ng mga pakpak. Ito siguro ang palasyong hinahanap natin. Biglang natuwa si Dustin. Sumang-ayon naman ang iba niyang kasama nang makita nila ang kakaibang katangian ng palasyong nasa harapan nila. Nagsimulang lumipad ang spaceship patungo sa palasyo. Sa isang iglap, malapit na sila sa pintuan ng palasyo. Papasok pa lang sila. Biglang nanginig at nasunog ang mga makinang naro na umiikot sa paligid ng palasyo. Mabilis nilang pinalibutan ang barko habang bumubuo sila ng isang malaking cylindrical column ng liwanag. Sa isang iglap, napilitang magpakita ang spaceship. Ang pamamaraan ng paghihiwalay at ang track hiding array ay parehong napawalang bisa. Matapos masaksihan ang insidente, ang lahat ng mga tingin ng mga halimaw ay nalipat sa spaceship. Oh my gosh! Naloka tayo! Napasigaw si Suzy habang namumutla ang mukha sa takot at gulat. Brrr! Ang lahat ng mga halimaw sa lungsod ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at kumakaway ang kanilang mga buntot sa galit. Ang Gravel City ang sementeryo ng mga ninuno ng mga halimaw na ito. Para sa kanila, ito ay lubhang sagrado. Ngayon, natuklasan ng mga halimaw na ang pinakamahalagang palasyo sa loob ng lungsod ay nasira. Kung sino man ang gumawa nito ay mararamdaman ang kanilang galit. Ano ang dapat nating gawin? Tiningnan nila si Dustin habang natarante sila sa mahirap na sitwasyong kinalalagyan nila. Mabilis na iniskan ni Dustin ang panloob na lugar ng palasyo sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Natagpuan niya ang daan-daang altar sa loob ng palasyo. Sa bawat altar, ang isang malaking bilang ng mga panloob na core ay pinagsama-sama. Ang mga panloob na core ay dumating sa iba't ibang laki at ang kanilang napakaraming bilang ay kahanga-hanga. Naramdaman ni Dustin ang isang malakas na diwa ng buhay na bumabalot sa bawat panloob na core. Takpan mo ako. I-block mo sila hanggat kaya mo at kukunin ko lahat ng internal core sa loob. Seryoso ang tingin ni Dustin. At wala man lang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan. Tumawid siya sa kalangitan at nagmamadaling pumasok sa palasyo. Sa loob ng palasyo, dumiretso siya sa mga altar kung saan nakaupo ang mga panloob na core. Lahat kayo ay akin.
Naglabas si Dustin ng napakalaking halaga ng vital energy na napalitan ng maraming dambuhalang kamay. Tinimulan niyang kunin ang mga tambak ng panloob na core sa bawat altar ng sabay-sabay. Bush! Mabilis na nag-iipon si Dustin ng maraming panloob na core. Sa pintuan ng palasyo, ang Heavenly Majestic Pot, Violet, ang Gnome, ang Divine Silkworm, ang maliit na Infinity Beast, si Suzy, at ang kapatid ni Suzy ay natulala sa eksenang nasa harapan nila. Nakita nila ang napakaraming halimaw na mabilis na sumusugod sa kanila. Ang kanilang malalaki at mabibigat na buntot ay galit na humahampas. Ang unang alon ng mga halimaw na sumisingil sa kanila ay halos 100,000. Mas marami ang dumarating habang ang libingan ng mga ninuno ay binabantayan ng mahigit 10 milyong halimaw. Fuck! Kakasabi lang ba ni Dustin na i-block sila? How can we even do that? Kinilig sila sa nakakakilabot na eksena sa harapan nila at hindi napigil ang magmura ng malakas. We have no other choice. Might as well entrust our lives to that reckless boy. Ang Earth Immortal level energy ay sumabog mula sa Heavenly Majestic Pot. Inilabas nito ang lahat ng magic treasures na taglay nito at buong lakas na ipinagtanggol ang gate. Ang tanging layunin ng palayok ay alisin ang bawat halimaw na susubukan na dumaan sa mga tarangkahan ng palasyo. Hayaan mo akong mag-cast ng Space Isolating Skill. Tigaw ng Gnome. Isang malalim na batas ng espasyo at enerhiya ang agad na lumabas sa kanyang katawan at agad na nabuo ang mga block ng Space Barrier. Ito ang naghiwalay sa palasyo sa labas ng mundo. Kung gusto ng mga halimaw na pumasok sa palasyo, kailangan muna nilang basagin ang matibay na Space Barrier. Nakapagtataka. Malaya nilang mailunsad ang kanilang mga pag-atake patungo sa mga halimaw sa labas habang nanatili sila sa loob ng independenteng espasyo nang hindi naaapektuhan. Napasigaw si Violet at inihagis ang kanyang hallucinatory handkerchief. Inayos ito sa ibabaw ng gate. Ang isang kulay rosas na ambon ay nagsimulang umihip ng tuloy-tuloy at ginawa ang bawat halimaw na agad na inaantok sa sandaling malanghap nila ang ambon. Ang Divine Silkworm at ang Infinity Beast, pati na rin si Suzy at ang kanyang kapatid, ay sumali sa labanan at ginamit ang lahat ng kanilang pinakamalakas na kakayahan upang salakayin ang mga halimaw na sumusubok na sundan si Dustin. Boom! Isang umaalingaw-ngaw na ingay ang narinig sa tarangkahan ng palasyo. Takabutihang palad. Ang Space Isolating Skill ay nakahawak pa rin habang ang mga halimaw ay patuloy na dumarating at umaarangkada laban sa hadlang. Gayunpaman, parami ng parami ang mga makapangyarihang halimaw na bumagsak at hinampas ang harang sa tarangkahan ng palasyo. Hindi nagtagal. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa Space Barrier at patuloy na lumaki habang patuloy ang masasamang pag-atake ng mga halimaw. Ilang minuto pa at masisira na. Nang makita ang sitwasyon, tinubukan ng Heavenly Majestic Pot at ng iba pa ang kanilang makakaya na patayin ang mga halimaw na umaakay sa kanila dahil kailangan nilang bumili ng mas maraming oras para makuha ni Dustin ang lahat ng panloob na core sa loob ng palasyo. Samantala, ang mga puntos ng lahat ay patuloy na tumataas habang sunod-sunod nilang pinatay ang halimaw. Ang mga halimaw sa libingan ng mga ninuno ay napakalakas kumpara sa mga dati nilang nakaharap. Ang bawat halimaw na napatay nila dito ay katumbas ng higit sa 10 puntos. Samantala, abala pa rin si Dustin sa pagkuha ng mga panloob na core sa loob ng palasyo. Shit, I'm really risking our lives for this internal cores. Let me eat some of this now. Habang mabilis niyang kinokolekta ang mga panloob na core sa altar, nakalunok siya ng ilang subo nito. Sa isang iglap, nakakonsumo si Dustin ng higit sa 100 panloob na core. Boom! Biglang nakilala ni Dustin ang isang gintong estatwa na may taas na kalahating metro. Lumitaw ito sa loob ng kanyang katawan. At ang malambot na gintong liwanag nito ay dam alloy sa kanyang buong katawan. Teka, ito ang Omnipotent Immortal Stone. Naalala ko na napino ko na at isinama ito noong nakaraan. Hindi ba? Parehong nagulat at na-curious si Dustin sa biglaang paglitaw nito. Ang Omnipotent Immortal Stone ay ibinigay sa kanya ni Hare noong si Dustin ay nabasag lamang sa Genuine Immortal Realm. Ito ay isang bihirang at mahalagang kayamanan na mabubuo lamang sa simula ng sansinukob.
Ang pagpapalakas at pag-immortal ng katawan ng isang tao ay ang malaking epekto ng Omnipotent Immortal Stone. May isang sikat na alamat na ang Omnipotent Immortal Stone ay isang regalo na ibinigay sa mga body refiners. Matagal nang nananatili si Hare sa magulong kawalan. Kaya medyo normal para sa kanya na makatagpo paminsan-minsan ang mga ganitong uri ng kayamanan. Nang marating ni Dustin ang antas ng tunay na walang kamatayan, agad niyang natanggap ang kapangyarihan ng Omnipotent Immortal Stone. Kaya naman hindi niya inaasahan na biglang lalabas ang bato sa kanyang katawan sa krusyal na oras na ito. Bush! Ang Omnipotent Immortal Stone ay patuloy na kumikinang ng maliwanag. Kasama ang mga ilaw na nagliliyab na parang araw. Isang butas ang biglang bumukas mula sa Omnipotent Immortal Stone at biglang naglabas ng vacuum na sumipsip sa lahat ng 100 o higit pang mga panloob na core na nilamon ni Dustin. Ang mga panloob na core ay pagkatapos ay pino sa isang hindi maisip na bilis sa loob ng bato. Tulad ng mga panloob na core ay pino. Tila ay nabago sa dalisay at matinding pisikal na lakas at unti-unting dumaloy sa mga paa at buto ni Dustin. Haha! I feel great! Kaya ang Omnipotent Immortal Stone ay maaaring gamitin sa ganitong paraan. Nakaramdam si Dustin ng labis na kasiyahan at puno ng enerhiya. Pangunahin niyang naisip na ang pagpino sa mga panloob na core ay magtatagal ng mahaba at mabagal na proseso. Bukod dito, ang mga panloob na core ng mga halimaw ay napakalakas na elemento na naglalaman ng maraming enerhiya. Kung ang isa ay hindi nag-iingat at kumuha ng masyadong maraming sa isang pagkakataon, maaaring hindi ito makuha ng kanyang katawan at maaaring magdulot ng matinding pinsala. Worst case scenario, baka sumabog pa ang katawan niya. Takabutihang palad, hindi kailangang mag-alala ni Dustin tungkol sa alinman sa mga iyon. Dahil ang Omnipotent Immortal Stone ay napatunayang lubhang kapaki-pakinabang sa pagharap sa proseso ng pagpino ng mga panloob na core. Sige, kung ganoon, baka kunin ko na lang. Ubusin ko silang lahat, tulad ng isang sakam na bata. Mabilis na sinimulan ni Dustin na isa-isang ipasok ang mga panloob na core sa kanyang bibig at nilunok lahat. Ang Omnipotent Immortal Stones ay kumilos bilang isang fine-tuned na makina. Napinipino ang mga panloob na core ng mga halimaw ng sunod-sunod sa sobrang bilis. Boom! Ang mga energy meridian ni Dustin ay sumabog na may hindi kapani-paniwalang dami ng enerhiya na dumaloy sa buong katawan niya. Parang umuungal ang sariling katawan at sapat na ang pagtagas ng enerhiya para duminahin ang mundo. Ang kanyang pisikal na lakas ay patuloy na lumalaki sa isang kamangha-manghang bilis. Kanina, 3 panloob na core ng mga halimaw ang kinain ni Dustin. At tumaas ang kanyang pisikal na lakas sa napakataas na antas. Ngayon, nakakonsumo lang si Dustin ng higit sa 1,000 core. Matapos mapino ng Omnipotent Immortal Stone ang bawat isa sa mga panloob na core na ito. Ang pisikal na lakas ni Dustin ay malapit ng hindi maisip. Tatarangkahan ng palasyo. This is not good. Hindi magtatagal ang space isolating skill ko. Tigaw ng gnome. Pinagmamasdan niya ang harang na may pag-aalala. Ang space barrier na nilikha ng gnome ay natatakpan na ngayon ng mga siksik na bitek. Tila ito ay malapit ng maputol anumang oras. Tulad ng isang rumaragasang tubig ng tubig. Ang Gravel City ay dinagsa ng humigit kumulang 10 milyong halimaw na umaatake sa mga pintuan ng palasyo. Nagkalat sa kanila ang buong lungsod, na nagdulot ng kaguluhan sa loob at labas. Ang mga halimaw ay umungal at nagdulot ng anarkiya. Ginalaw nila ang buong mundo sa pandemonium. Timulan ng sistema ng alarma at ikalat ang balita. Isang halimaw ang lumingon sa kanyang mga kaalyado at mabangis na hinampas ang kanyang buntot. Takalaunan, kumalat ang balita ng kanilang pag-atake, hindi nagtagal ay nakarating ito sa bawat sulok ng sansinukob na ito. Masamang balita, may pagsalakay ng kaaway sa libingan ng mga ninuno. At sa narinig ko, ang target ng kalaban natin ay ang mga panloob na core sa internal core hall. Isang halimaw ang sumugod sa kanilang patriarka. Ibinalita ang balitang ito. Hingal na hingal siya habang naghaharutan sa pagitan ng mga salita. Ang napakalaking mundo na ito ay itinuturing na pinakamahalagang lugar sa universo na ito, naglalaman ito ng lahat ng panloob na core.
Ang patriarch at ilang mga senior na pinuno ng mga halimaw ay karaniwang lumilisan sa partikular na humongous na kaharian. Ano? Ang internal core hall. Naalarma ang halimaw na patriarch. Namumula siya. Ang apoy ng galit ay namumula sa kanyang mukha. Ang internal core hall ay kumakatawan sa karangalan at kaluwalhatian ng ating lahi sa nakaraan. Ito ang lokasyon ng mana ng ating lahi. At hindi natin kayang mawala ito. Pero na, ang halimaw na patriarka ay umungal. At ang malaking buntot sa likod niya ay hamampas ng marahas. Nadurog sa paligid niya. Pagkatapos, ang malaking pangangatawan ng halimaw na patriarch ay nagmamadaling tumakbo patungo sa mabituing kalangitan na parang isang asteroid. Sa isang iglap, wala na siya. How dare you, savage! How dare you offend our sacred land? Go! Unatin ang mga ganid. Ang halimaw na patriarch ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na sumugod upang puksain ang kalaban. Kasama ang iba't ibang malalakas na pinuno ng halimaw na sunod-sunod na sumugod palabas. Para silang higanteng bakal na karwahe, na dumadagandong sa mabituing kalangitan. Saan man sila pumunta, nagkaroon ng napakalaking pagbagsak sa espasyo. At umusok ang usok. Oh, my God! Masyadong makapangyarihan at nakakatakot ang mga halimaw na ito. Takbo! Takbo! Tasandaling matignan ng mga magsasaka ang halimaw na patriarch at ang matataas na pinuno ng halimaw. Agad silang tumakas ng mabilis hanggat maaari. Natakot silang lahat kaya nakatakas silang lahat. Ang puwang na pinagdaanan ng halimaw na patriarch ay lubos na nawasak ng hindi na makilala. Nakakamangha ang malalaking bitik sa espasyo na siksikan sa mabituing kalangitan. Maging ang mga immortal sa lupa at ang mahuhusay na kabataang talento ay natakot nang makita silang dumating. Agad silang umalis sa paligid at hindi nang ahas na makialam sa kaguluhan sa pagitan ng dalawang partido. Sa Gravel City, tatarangkahan ng palasyo na may matulis na bubong. Tapos na, malapit na tayong matapos, masyado silang marami. Isang dere ng bawat halimaw na ito ay sapat na para malunod tayo. Kung tayo sa labas ng mundo, maaari tayong lumaban. Ngunit sa kakaibang mundong ito, maliit na bahagi na lamang ng ating tunay na kapangyarihang panlaban ang natitira. Ang mga makapangyarihang halimaw na ito, gayunpaman, ay may kalamangan sa mundong ito. Paano natin sila ibababa sa ganitong rate? Nako, hindi ko inaasahan na ang isang tulad ko, na gumawa ng pangalan sa maraming universo, ay mawawala ng buhay dito. Kasunod ng hindi mapagkakatiwalaang binata. Hindi ko matatanggap. Nasaksihan ng Heavenly Majestic Pot ang pagdaloy ng mga halimaw na patuloy na dumarating at hindi nito maiwasang mapabuntong hininga sa kawalan ng pag-asa. Wala akong pinagsisisihan na mamatay kasama ka, Master. Napatitig si Violet sa kanya. Nangungulila sa likod ni Dustin. Ang Gnome. Ang maliit na Infinity Beast. Ang Divine Silkworm. Pati si Suzy at ang kanyang kapatid. Lahat ay mukhang desperado. Kasabay nito, sa palasyo, ninakaw ni Dustin ang lahat ng panloob na core ng mga halimaw sa daan-daang ng mga altar. Isa-isa niyang nilunok itong mga internal core na parang umaagos na tubig. Habang ginagawa niya iyon, nilinaw ni Dustin ang mga panloob na core sa pamamagitan ng kanyang omnipotent immortal stone. Dahil dito, naramdaman niyang bumuti ng husto ang pisikal na lakas sa kanyang katawan. Sa bilis na ito, ang kanyang potency ay tumataas ng 10 beses. Bawat butas ng katawan ni Dustin ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa tuwing ginagalaw niya ang kanyang katawan, ang espasyo ay nanginginig ng husto at nadudurog pa nga. Sa bawat paghinga niya, ang daloy ng hangin ay magkakaroon ng dagandong sa lugar. Sa aking kasalukuyang pisikal na lakas, malamang na makapatay ako ng isang ordinaryong halimaw gamit ang isang daliri. Kaya kung talunin ang 12-dosenang halimaw sa isang suntok, sa sandaling ilabas ko ang isang suntok, maaari kong durugan ang daan-daan o kahit libo-libo sa kanila. Naisip ni Dustin, walang nakipagsapalaran, walang natamo, at ang nagsusumikap ng dagdag na milya. Nakikinabang. Ito ang katotohanan. Kung hindi ko itataya ang aking buhay na pumasok sa lungga ng halimaw na ito, hindi ako makakakuha ng ganito core aming mga panloob na core.
Nagulat siya sa kanyang pag-unlad. At ipinagkaloob niya ang lahat ng ito sa kanyang lakas ng loob at katapangan upang itulak ang mga bagay na hindi kailanman pinanggahasan ng sinuman. Katunayan, bilang isang mandirigma, mas maraming mga pag-uurong at paghihirap ang kanyang naranasan. Mas mapapatibay niya ang kanyang determinasyon at tiyaga. Noon lang, bang, 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 tatarangkahan ng palasyo. Isang matalim at kaluskos na tunog ang narinig na tila mga bula na nabutas. Master, mag-ingat ka, papasok na ang mga halimaw na yan. Napahawak si Violet sa pisngi habang sumisigaw. Nakita niya ang mga halimaw na papalapit sa kanila. Oras na para magpaalam. Anak, desperado na itulak ang kayeg ng mga halimaw na nagtatangkang pumasok. Ang Heavenly Majestic Pot ay may planong sumugod at atakihin sila sa kabila ng pagiging outnumber. Naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Nagmura si Dustin. Damn it, mukhang hindi na nila kayang pigilan. Bahagyang namula ang mukha ni Dustin. Halatang inis sa mga halimaw. Nais niyang pinuhin pa ang mga panloob na core upang ma-maximize ang kapasidad nito. Kalimutan mo na ito. Nakuha ko na ang lahat ng panloob na core ng halimaw. Hindi ko na sila kailangang pinuhin sa palasyong ito. Kaya ko pa silang pinuhin habang tumatakas. Nagmamadali siyang pumunta sa tarangkahan ng palasyo para tulungan ang iba pa sa kanila. Ang space barrier na itinayo ng gnome ay ganap na nasira. Dahil wala nang nakapipigil sa kanila. Bamaha ang mararahas na halimaw. Walang paraan na maibaba nila ang lahat ng halimaw. Dalawa lang ang option nila: retreat or stall more time bago bumalik si Dustin. Bang! 12 ng makapal na buntot ng halimaw ang sabay-sabay na hamampas sa kanila. Ang Heavenly Majestic Pot, Violet, ang Gnome, Little Infinity Beast, ang Divine Silkworm, si Suzy at ang kanyang kapatid. Lahat ay tinamaan at inubo ng dugo. Kahit na ang Heavenly Majestic Pot ay umubo ng matingkad na pulang dugo. Napakahalaga ng dugong ito. Ito ang kakanyahan ng buhay nito. Haha, damned outsider. How dare you break into our ancestral grave? Kainin mo silang lahat. Ang mga halimaw ay naghi-hysterical. Tila ay hindi mabilang at sa lahat ng dako. Kung wala silang gagawin, tila ay tuluyang matabyunan ng mga halimaw na patuloy na sumusugod sa kanila. At pagkatapos, tila ay kakainin. Huwag kang matakot. Kasama ako. Dumating ang isang malakas na dagandong. Bigla-bigla, isang kamao ang tumama mula sa likod ng Heavenly Majestic Pot at iba pa. Sa ilalim ng panggigipit ng nakakatakot na kapangyarihan ng kamao. Ang espasyo ay agad na umikot at baliw. Puff! 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 Agad na durog ang halimaw na sumusugod. Inilagay ni Dustin ang higit sa 100 halimaw sa isang solong galaw. Pagkatapos ay isang pangitain ng isang serye ng mga numero ang nahulog mula sa langit at dumiretso sa Identity Jade Token ni Dustin. Ang mga numero ay nagpakita ng 5 puntos, 6 na puntos at hanggang 7 puntos at mas maraming puntos. Sa loob ng maikling sandali, tumaas ang mga puntos ni Dustin ng mahigit 700. Sumunod ka sa akin. Bilisan mo. Madali tayong makaalis dito. Ang mga halimaw na ito ay mahina. Udyok ni Dustin sa mga kasama niya. What the hell? This is, sa likod ni Dustin, ang Heavenly Majestic Pot, si Violet at lahat ng iba ay nakatayong takot na takot. Nakanganga kay Dustin na may hindi mabilang na pagtataka na nakasulat sa kanilang mga mukha. Sa puntong ito, si Dustin ay isang killing machine. Sa bawat hakbang at bawat pagsulong, tinipa at sinuntok niya ang mga halimaw na hamarang sa kanya. Kapag ang kanyang mga target ay umabot sa abot ng kanyang nakamamatay na mga kamao. Tila ay haantong sa parehong kapalaran pagbugbog hanggang sa isang pool. Tulad ng isang robot na nakaprograma upang kumitil ng mga buhay. Hindi siya nagpakita ng awa. Walang bahid ng emosyon sa mukha niya. Sa isang iglap, ilang libong metro na ang layo ni Dustin mula sa kinaroroonan niya. Sa simula, nang huminto siya para lumingon. Nalaman niyang ang mga kasama niya kasama si Violet at ang Heavenly Majestic Pot ay nakatayo ng hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Nakatitig ang mga ito sa kanya na para bang isa siyang walang awa na demonyo.
Sa landas ng digmaan sa pagitan niya at nila nakahiga ang hindi mabilang na mga halimaw na ipinadala niya sa kanilang pagkamatay. Hoy, guys, tara na, umalis na tayo dito. Ano pang hinihintay nyo lahat? Masyadong marami sila. Bilasan mo baka huli na. Tigaw niya sa natigilan na grupo. Tila ang pinakamatagal na kaibigan ni Dustin at kilalang kilala nila siya. Ang lakas na ipinapakita ngayon ni Dustin ay tiyak na hindi niya kaya bago pumasok sa palasyo. Hindi nila maiwasang magtaka kung ano ang nangyari sa loob ng palasyong iyon na naging dahilan upang maging ganito kakilakilabot ang kanilang kaibigan sa loob ng maikling panahon. Ang dumadagandong na boses ni Dustin ang nagpabalik sa kanilang katinoan. Kahit nagulat sila ay agad nilang pinaandar ang kanilang mga mata. Kakayahan agad sa paggalaw ng katawan para maabutin siya. Pumunta ka sa impyerno. Tigaw ni Dustin sa natitirang kaeg ng mga halimaw. Naramdaman niya ang napakalaking karagatan ng puwersa na lumalabas mula sa loob niya na para bang hindi na siya mauubusan. Muli na namang sumugod si Dustin habang sinuntok ang mga halimaw sa magkabilang panig na pinili pa ring sumumpa sa kanya. Ang mga halimaw ay tila walang alam kundi ang salakayin si Dustin. Ang lalaking walang kahihiyang pumasok sa kanilang sagradong lupain at nagnakaw ng kanilang mahalagang kayamanan. Tila ay dapat na mga pinuno ng mundong ito na pinangungunahan ng batas ng grabidad. Kung saan ang kanilang napakalaking figure at walang katapusang pisikal na lakas ay talagang magagamit habang ang mga mananalakay mula sa labas ng lugar na ito ay hindi mailabas ang buong potensyal ng kanilang vital energy. Gayunpaman, si Dustin ay isang pagbubukod. Siya ay isang napakatalino na tagapaglinis ng katawan. At kakakain lang niya ng 2 tonelada ng halimaw na panloob na core upang seryosong lumakas ang kanyang pangangatawan. Hindi kataka-taka na ang bawat isa na nakakapit sa kanyang mga kamay ay nabasag sa pira-piraso. Sumabog na parang paputok. Sa isang kisap mata, mahigit 500 halimaw ang namatay sa mga kamay ni Dustin. Pero umarte siya na parang dinurog lang niya ang mahigit 500 langaw. Hindi man lang siya pinagpawisan. O pare, that was awesome. He rocks. Ang Heavenly Majestic Pot ay nagpakawala ng isang masayang sigaw. Kasama ang iba pang kasama ni Dustin. Hindi ito natulala sa nasaksihan lang nito. Ang cool talaga ni Master. Pahayag ni Violet. Ikinuyom ang kanyang mga kamao at iwinawagayway iyon sa hangin sa sobrang pananabik. Kasing edad ko lang siya. Ngunit hindi siya kahanga-hanga. Maaari siyang kapantay ng mga batang mahuhusay na magsasaka mula sa makapangyarihang puwersa ng maraming universo. Komento ni Suzy na nakatitig kay Dustin na may paghanga sa mga mata. Wow! Ito ay kahanga-hanga. Pakiramdam ko ay tumataas pa rin ang lakas ko. Marami pa akong magagawa. Iniisip ko kung gaano kalaki sa pisikal na lakas ko ang tataas pagkatapos na ang lahat ng panloob na core ng halimaw ay pino. Naisip ni Dustin na may pananabik. Tuwang-tuwa siya sa pag-iisip tungkol sa maraming mga posibilidad sa kanyang bagong natagpuang lakas. Samantala, ang Omnipotent Immortal Stone sa loob niya ay pinipino pa rin ang mga panloob na core ng mga halimaw na kamamatay lang ni Dustin. Bagamat ang Omnipotent Immortal Stone ay isang kamangha-manghang kayamanan, hindi nito mapipino kaagad ang lahat ng panloob na core. Kinailangan ito ng ilang oras upang magawa ang lahat ng ito. Tinansya ni Dustin na hindi pa napino ang hindi bababa sa kalahati ng mga panloob na core. Hoy brat, I am guessing na nakakuha ka ng mga 5,000 puntos. Tama ba ako? Tigaw ng Heavenly Majestic Pot na nasa harapan ni Dustin. Well, almost. I got over 4,000 points. Casual na sagot ni Dustin. Mukhang malapit ka nang makapasa sa pagsusulit. Pero kailangan pa rin namin ng higit pa sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Nakapout na sabi ng Heavenly Majestic Pot. Siyempre tutulungan kita. Hindi naman ako ganoon kahirap pakisamahan. Eto na, nakangiting tugon ni Dustin. Iniunat niya ang kanyang malaking kamay. At hinawakan ang 100 halimaw sa paligid niya. Pagkatapos niyang bugbugin, itinapon niya sa Heavenly Majestic Pot. Dahil ang mga halimaw ay nagtamo ng malubhang pinsala at namamatay na. Ang Heavenly Majestic Pot ay pinatay silang lahat sa pamamagitan ng pagpapakawala ng enerhiya nito.
na nagtatapos sa kanilang paghihirap sa isang kisap mata. Sa ilang sandali, ang palayok ay nakatanggap ng mga puntos bilang gantimpala sa pagpatay sa mga halimaw. Dadalan din kita ng mas maraming halimaw. Pero kailangan na nating magmadali. Ramdam ko na maraming mas malalakas na halimaw ang papunta dito. Kaya dapat handa tayo pagdating nila. We have broken into their ancestral grave. So their leader must be incredibly pissed off and sabik na makaganti. Sabi ni Dustin sa mga kasama niya. Habang nagsasalita siya, hindi niya nakalimutang mahuli pa ang mga halimaw at tamaan sila ng walang kahirap-hirap. Inabot niya, kanyang mga kamay at sinunggaban ang kanyang biktima pagkatapos na masaktan sila ng husto. Inagis niya ito sa kanyang mga kasama-kasama si Violet at ang gnome para matapos. Para makuha nila ang mga puntos para sa kanila. Ngayon sabihin mo sa amin. Kung ang ginawa namin dito ay lumabas, ang lahat ng mga halimaw sa universo ay pupunta ng ballistic at magkukumpulan patungo dito. Lahat tayo ay magiging patay na karne kung ganoon. Sigurado ako dito. Imagine na, kailangang harapin ang daan-daang milyong halimaw. Kahit na sa lahat ng kapangyarihan ng mahika na mayroon ka, imposibleng mapatay mo silang lahat. Tugon ng Heavenly Majestic Pot. Habang iniikot ang mga mata nito kay Dustin. Well, tama ka. Sabi ni Dustin. Nagpasya siyang alagaan ang mga halimaw ng mas mabilis sa isang bid na makaalis sa Gravel City sa lalong madaling panahon. Mamatay kayong mga walang kwentang hayop. Tigaw niya na binilisan ang galaw niya. Tulad ng makinang may langis. Patuloy niyang kinakatay ang mga halimaw na paparating sa kanya. Nawala na siya sa bilang at walang ideya kung ilang halimaw ang namatay sa kanyang mga kamay o kung gaano karaming puntos ang kanyang naipon. Mula sa malayo, si Dustin ay parang isang matulis na punyal. Pilit na inukit ang daan palabas sa napakaraming halimaw at nagmamadaling patungo sa tarangkahan ng Gravel City. Sa proseso, inihagis ni Dustin ang maraming halimaw na nasaktan niya ng husto sa Heavenly Majestic Pot at sa iba pa. Upang mapatay nila ang namamatay na mga halimaw at makakuha ng higit pang mga puntos. Sa isang kisap mata, dumating si Dustin at ang kanyang grupo sa tarangkahan ng lungsod. Brat, bilasan mo. Kapag nakalabas na tayo sa lungsod na ito, makakasakay na tayo sa spaceship at walang makakahuli sa atin. Tuwang-tuwa ang Heavenly Majestic Pot habang nakatutok ang mata sa gate. Sa loob ng lungsod, palaging may makapal na hanay ng liwanag na kumikinang sa spaceship. Na ginagawang imposible para sa barko na makatakas at maglakbay sa kalawakan. Noon lang, napansin ni Dustin na ilang daang halimaw na mas malaki kaysa sa mga nakalaban niya kanina. Ang lumapit sa kanila, bawat halimaw ay may mabangis na ekspresyon sa mukha. Masasabi niya na ang mga halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong halimaw. Mga mahal na Panginoon, kami ay nakikiusap sa inyo. Pakiusap, itigil na ang mamamatay tao na iyon. Ninakaw niya ang ating mahahalagang panloob na core na nakaimbak sa sagradong lupain at napatay na ang napakarami nating kasamahan. Sandaling hindi siya pinansin ng mga halimaw na lumalaban kay Dustin at naghiwalay para bigyang daan ang mga bagong dating at tuwang-tuwa silang tumili. Ang bagong batch ng mga halimaw na kakadating pa lang ay pawang mga pinuno. At ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay higit pa sa mga ordinaryong halimaw. Ang mga pinuno ng halimaw ay sabay-sabay na nag-urong ng kanilang mga buntot. Na bumubuo ng thrust, na nagbigay ng perpektong tilapon upang sunggaban si Dustin. Isang grupo ng mas malalakas na halimaw ang paparating. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang mas mahihirapan siya sa mga bagong kalaban na ito. Hindi ito magiging isang lakad sa parke. Tulad ng kung paano niya nilipol ang daan-daang karaniwang mga halimaw sa ilang sandali lamang kanina. Kailangan ko munang umalis dito. Bulong niya. Patuloy na ikinuyom ni Dustin ang kanyang mga kamao at mabilis na pinagdurog ang mga halimaw sa kanyang harapan. Pagkatapos ay sa isang kisap mata, si Dustin ay nagmamadaling lumabas ng Gravel City. Kasama ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ng walang dahilan, nawala ang malaking haligi ng liwanag. Ang makapal na hanay ng liwanag, na ginawa mula sa mga makinang naroon na pumapalibot sa nakakulong palasyo ng lungsod,
ay napakalakas na kaya nitong nag-ground ang spaceship at hindi na makaalis. Kakabutihang palad, nang walang ilaw, ito ay sa wakas ay libre. Nakarating din si Dustin at ang kanyang mga kasama sa oras. Phew! Nakarating kami. Ang Heavenly Majestic Pot ay bumulwak sa kaganhawahan. Tuwang-tuwa si Dustin at ang kanyang mga kasama nang makitang nawala ang haligi ng liwanag sa wala. Mabuti pa bilasan mo at sumakay sa barko. Magtago ka sa malapit at hintayin mo ako. Sabi ni Dustin sa mga kasama niya. Dahil doon, lumingon siya at tumingin sa mga pinuno ng halimaw. Ang mga pinunong halimaw na ito ay espesyal at tanging responsable para sa kaligtasan ng libingan ng mga ninuno. Sa pinakamatagal na panahon, sila ay nananatili lamang sa kanilang sariling mga home base at nakatutok sa kanilang paglilinang. Ito ay dahil walang sino mang mananakop sa libingan ng mga ninuno sa loob ng maraming taon. Nagawa nilang mamuhay ng maluwag at komportable na halos nakalimutan na nila ang kanilang tungkulin na pangalagaan ang pinakasagradong lugar sa kanilang mundo. Walang sino man sa kanila ang nanaginip na ang mga tagalabas ay makapasok sa libingan ng mga ninuno at magdudulot ng maraming kaguluhan. Ang ganitong kawalang galang ay maaaring magdulot ng kawalang kasiyahan sa mga Diyos at kanilang mga ninuno. Matapos marinig ang nangyari, sila ay galit na galit at hindi makapaniwala. Agad silang nagtakda upang parusahan ang mga nanghihimasok bago sila paalisin. Walang taka sa iyo, bastard! How dare you disrespect us by breaking into our ancestral graves like that? Ang mga pinuno ng halimaw ay sumugod patungo sa Dustin na may kulog at dumadagandong na mga tunog. Ginamit ni Dustin ang omnipotent lightness na madaling naabot ang pinakamabilis na pinuno ng halimaw. Mamatay ka, kawawa ka, tigaw ni Dustin. Naikuyom niya ang kanyang kamao at umindayog sa pinuno ng halimaw mula sa malayo. Ang kanyang kamao ay naglabas ng nakikitang kapangyarihan na naging malaking kaeg ng mga dragon. Sa sumunod na segundo, ang pinuno ng halimaw ay tinamaan ng mga mababangas na hayop. Siya ay itinapon sa hangin at nahulog sa lupa sa loob ng lungsod. Na nagdurog sa 12 ng mga karaniwang halimaw hanggang sa mamatay. Wow! This guy is unbelievably fearless. Hayaan mo na siya. Kakayanin niya ang lahat ng ito mag-isa. Sa ngayon, maghanap tayo ng malapit na lugar na mapagtatagwan. The Heavenly Majestic Pot remarked. Sa ilalim ng kontrol nito, ang spaceship ay nag-hover sandali. Pagkatapos ay nawala sa kawalan. Ginawa ng GNOME ang space isolating skill. At lumikha ng mga hadlang sa kalawakan upang putulin ang spaceship mula sa labas ng mundo kung sakaling may makakita nito at sinubukang sundan sila. Mamatay ka, kasuklam-suklam na hayop ka. Ayaw bitawan ni Dustin. Gusto niyang tapusin ang lahat. Noon pa man, ginamit niya ang omnipotent lightness at sumugod. Agad niyang naabutan ang pinuno ng halimaw na kagagaling lang niya at sinuntok ito ng malakas gamit ang kanyang kamao. Hindi. Huwag. Naramdaman ang nakakatakot na lakas ni Dustin. Sa wakas ay nalaman ng pinuno ng halimaw ang takot at nagpakawala ng matinding pag-iyak. Basag. Tinuntok siya ni Dustin at nabali ang katawan sa kalahati. Isang internal na core. Mahusay. Isang dugong pulang panloob na core ang lumipad palabas sa mga labi ng pinuno ng halimaw. Tuwang-tuwa si Dustin. Hinawakan niya ito. Isiniksik sa bibig at kinain. Tila ang lahat ng mga pinunong halimaw na ito ay may mga panloob na core sa loob ng mga ito. Nagningning ang mga mata ni Dustin nang ang kanyang mabangis na tingin ay tumama sa daan-daang pinuno ng halimaw na may bakas ng kasakiman. Daan-daang mga panloob na core ang naghihintay na lumunin. Ang mga pinunong halimaw na ito ay parang patay pa rin. Mamatay! Kayong mga anak ng mga asong babae. Umungol si Dustin habang sinisipa ang kanyang mga paa at ilulunsad pasulong. Ang kanyang buong katawan ay parang bala. Direktang tumalon at humahanggos patungo sa isa pang pinuno ng halimaw. Boom! Bam! Pow! Ang mga kamao ni Dustin ay parang mga tambol. At sa sobrang bilis, nataman nila ang halimaw kung saan ito nasaktan. Hindi nakayanan ng nakakaawang pinuno ang pag-atake ni Dustin. Ang kanyang katawan ay agad na nagkapira-piraso. Isa pang panloob na core. Oh yeah! Oh yeah! Galing!
Sa sobrang saya niya ay sumayaw pa siya ng konti. Takot na takot, nagkatinginan ng ibang mga monster leaders. Pagkatapos ay tumitig kay Dustin. Ang ilan sa kanila ay naging ayaw na lumapit at humarap sa kanya. Paanong nakakatakot ang pisikal na lakas ng lalaking ito? Ang daan-daang pinuno ng halimaw ay agad na nawala ng malay. Biglang, walang iba kundi katahimikan. Pisikal na lakas ang dati nilang ipinagmamalaki. Ngunit ngayon, ang pisikal na lakas ng inaakalang mahinang ito ay tila sapat na upang durugan silang lahat. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling panahon ng pagkabigla, ang ilang iba pang mga halimaw ay bumalik sa kanilang katinoan at nagpatuloy sa paglansad ng isa pang alon ng pag-atake. Anong nakatayo kayong lahat dyan? Tigaw ng isa pang monster leader sa kanyang mga kasama. Let's go. We cannot let this weakling intimidate us. Itong human brat na pumasok sa ating great ancestral grave. We can't let him go without punished. Pinandilatan ng mga monster leader si Dustin at umungol. Kasabay nito, sa loob at labas ng Gravel City, milyon-milyong mga halimaw ang nagsama-sama, na nagpapakita ng kanilang kawalang takot sa kamatayan. Patayin ang mayabang na bastard. Si Dustin ngayon ay nasa isang killing spree. Itinaas niya ang kanyang ulo at umungal sa langit, na ginawang hilinggan ng karne ang larangan ng digmaan. Kahit saan siya magpunta, nabasag niya ang maraming halimaw. Sa tuwing siya ay huminto, isang grupo ng mga halimaw ang bumabagsak na patay sa kanyang paanan. Siyempre, pinatay ni Dustin lalo na ang mga pinuno ng halimaw para sa kanilang mga panloob na core. Ang mas maraming panloob na cores na kinakain niya. Mas lumalakas siya. Habang lumalakas siya, mas nagugutom siya, para sa higit pang mga panloob na core. Sa loob ng katawan ni Dustin, ang Omnipotent Immortal Stone ay nagpatuloy sa pagpino ng mga panloob na core isa-isa. Nararamdaman ni Dustin ang mabilis na pagbuti ng kanyang pisikal na lakas. Nagawa nitong tumaas ang kanyang kapasidad sa pakikipaglaban sa mga bagong antas. Hindi nagtagal, napatay niya ang isang monster leader sa isang suntok lang. Pagkaraan ng ilang sandali, daan-daang mga pinuno ng halimaw na wala ang kanilang mga panloob na core ang nakahiga sa likod ni Dustin. At nakuha niya silang lahat. Halos ilang daang panloob na core. Sa isang iglap, boom! Ang buong mabituing kalangitan sa paligid niya ay nagsimulang manginig ng marahas. Bam! Sa di kalayuan, maririnig ang malalakas at dumadagandong na tunog ng pagtakbo at pagyapak ng mga yapek. Na para bang hindi mabilang na mga sinaunang mabangis na hayop ang nagtutungo sa kanila mula sa dulo ng mabituing kalangitan. Ang mabituing kalangitan ay pumutok at ang mga bahagi nito ay nalipol. You dumb bastard! Nilapastangan mo ang ating sagradong lupain. You deserve to die. Isang umalong na kumukulong dugo ang tumunog. Ito ay napakabilis at malakas na ang isa ay makikita lamang ang mga sound wave na lumiligid mula sa dulo ng mabituing kalangitan. Lahat ng bagay na malapit sa sound wave ay nabasag. Sa wakas, darating na ang ating patriarch. You dumb human. Dumating na sa wakas ang death executor mo. Galit na ungol na iyon. Sa loob at labas ng Gravel City, maririnig sa paligid ang dumadagandong na tagay mula sa mga halimaw. Mukhang dumarating pa ang mas malalakas na halimaw. Seryoso ang itsura ni Dustin. Sa di kalayuan, sa dulo ng mabituing kalangitan, natatanaw niya ang isang bagong kawan ng malalaking halimaw na lumulundag at gumugulong patungo sa lungsod. Ang nakakatakot na sigla ng dugo, na kasing kilabot ng isang galit na dagat, ay naging isang pakete ng itim na usok at lumundag pasulong. Ang grupo ng mga halimaw na ito ay may lakas sa pakikipaglaban na higit sa nakakatakot. Upang lumala ito, kahit na ang halimaw na patriarch ay dumating. Ito ay naiisip na ang lahat ng mga halimaw sa universo ay magkakaroon ng isang nakakabaliw na pagtitipon sa libingan ng mga ninuno. Kahit na kaya ko lumaban at sa aking bagong nahanap na lakas. Salamat sa mga panloob na core na ito. Hindi ko kayang labanan ang buong lahi ng halimaw ng mag-isa. Bagamat malayo pa sa kanila si Dustin, naramdaman niyang napakalakas nilang lahat at nagpasya na huwag lumaban sa kanila. Kalimutan mo na, hindi ko gagawin ta. Kailangan kong makaalis dito.
Kailangan kong pumili ng lokasyon. Pagkatapos pinuhin ang lahat ng panloob na core ng mga halimaw gamit ang Omnipotent Immortal Stone. Makakagawa na ako ng iba pang mga plano. Mabilis itong naisip ni Dustin at nagpas siyang tumakas. Kaya tumalikod si Dustin at sinubukang umalis. Tingnan mo, gustong tumakas ng taong brat. Tigilan mo siya. Bilasan mo. Huwag siyang umalis ng lungsod. Tila napansin ng mga halimaw sa loob at labas ng Gravel City ang balak ni Dustin. Natural na hindi nila siya papakawalan ng madali. Nakagawa siya ng hindi mapapatawad na mga krimen laban sa lahi ng halimaw. Tigilan mo siya. Galit na galit ang mga halimaw. Sama-sama nilang sinisingil si Dustin. Determinadong durugan siya. Fuck off you stinking vile monsters. Hindi mo ako makukuha. Haha. Umungol si Dustin at marahas na ikinaway ang kanyang mga kamao. Ang bawat isa sa kanyang mga kamao ay pumatay ng hindi bababa sa ilang daang higit pang mga halimaw. Patayin mo siya. Patayin mo yang bastos na yan. Mamatay ka anak ng asungot. Galit na galit ang mga halimaw na hamarang sa daan ni Dustin. Hindi bababa sa 100,000 halimaw ang dumagsa sa makapal na lugar. Ang mga halimaw na ito ay hindi natatakot sa kamatayan. Gusto nilang harangan ang daan ni Dustin gamit ang sarili nilang laman at dugo. 2/3. Umungol si Dustin habang patuloy siya sa pagpatay. Binigyan niya sila ng buong pagpapakita ng kanyang pisikal na lakas. Ngunit napakarami sa kanila, at dahil delikado ang sitwasyon, kinailangan ni Dustin na gumamit ng isa pang paboritong skill niya, ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Nang magbukas ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor, ang malamig at madilim na liwanag nito ay bumungad sa mga halimaw na nasa harapan niya. Sa isang iglap at saglit, ang isang malaking bilang ng mga halimaw sa kanyang harapan ay tumindig at nawalan ng pag-iisip. Na parang natulala sa isang hindi nakikitang puwersa. Master, hayaan mo akong tulungan ka. Mula sa mabituing kalangitan, sa di kalayuan, tabik na pinapanood ni Violet si Dustin na nakikipaglaban sa mga halimaw. Sa pagkakataong ito, sabay sigaw, itinapon niya ang hallucinatory handkerchief sa gitna ng Gravel City. Ang hallucinatory handkerchief ay nagsimulang lumawak, na agad na binura ang langit at ang araw. Tulad ng isang kulay rosas na ulap. Ito ay bumulwak ng umiikot na kulay rosas na usok at pininturahan ang buong kalangitan ng pula. Kaagad, ang karamihan ng mga halimaw ay nakaramdam ng antok. Hindi na nila napigilan ang sarili at gusto na lang nilang matulog. Takasong ito, ikinaway ni Dustin ang kanyang mga kamao at sa wakas ay gumawa ng landas palabas at nakalapit sa spaceship. Bilasan mo, Master. Sumakay ka na sa barko. Tigaw ni Violet, ang duwag mo. Paano ka makakatakas? Sa di kalayuan, isang dambuhalang halimaw ang umungal. At pagkatapos ay mula sa likod ng halimaw. Ang kanyang makapal na nangangaliskis na buntot ay marahas na umindayog at sinundan si Dustin. Naipit ang hangin sa isang maliit na bulsa. At pagkatapos ay sumabog ang isang air cannonball na naglalaman ng nakakatakot na enerhiya patungo sa umaatres na katawan ni Dustin. Bam! Direktang pinunit ng airbomb ang mabituing kalangitan. Nag-iwan ng malaking itim na puwang na bitek sa daanan nito. Kaagad, naabutan ng kakilakilabot na air cannon si Dustin. Ano ba? Makapangyarihan iyon. Nagulat si Dustin at napagtanto na wala na siyang oras para makaiwas sa panibagong atake. Kinailangan niyang tumalikod at harangin ito ng buong lakas. Boom! Narinig ang isa pang nakakasira ng lupa na pagsabog. Napilitan si Dustin na umatras ng ilang metro habang siya ay ipinahagis sa hangin. Masyadong makapangyarihan ang lalaking ito. Kailangan na nating umalis dito ngayon. Kinokontrol ang spaceship. Ang Heavenly Majestic Pot ay sumugod patungo sa Dustin. Hinawakan siya at hinayla siya papunta sa barko. Saktong pagsara ng hatch, ang barko ay sumulong sa isang kisap mata. No! I cannot let you escape. Bumalik ka dito Molditek ang duwag. Hindi sila pinakawalan ng higanteng halimaw. Sa nakakakilabot na bilis, tuloy-tuloy siyang tumalon sa napakalaking hangganan at sinundan si Dustin na parang bala. Bam! 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 Ang kanyang buntot ay walang humpay.
na lumilikha ng nakakatakot na mga kanya ng hangin na bumaril sa direksyon ng umaatras na spaceship. Ang spaceship, sa lahat ng karapatan, ay karapat-dapat na ituring bilang isa sa mga nangungunang magic treasure sa maraming universo. Kahit na sa isang negatibong mundo na pinangungunahan ng batas ng grabidad. Ang kakayahang maglakbay at ang bilis ng paglipad nito ay hindi nahadlangan. Dagdag pa sa spatial na kapangyarihan ng gnome. Ang barko ay nawala sa manipis na hangin. Kasunod nito, ang halimaw na patriarch at isang grupo ng mga nakatatanda ng halimaw ay naghabulan at hinalughog ang lugar. Ito ay walang pakinabang. Gayunpaman, dahil nabigo silang makahanap ng kahit isang bakas ng spaceship. Damn it, kinuha nila lahat ng internal cores na naiwan ng mga ninuno natin. Umungal ang halimaw na patriarch. That human bastard. Papatayin ko. Sa kanilang marahas na paghahanap. Ang halimaw na patriarch at ang kanyang mga kasama ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa internal core hall ng kanilang libingan ng mga ninuno. Kung saan natuklasan nila na daan-daang altar ang nasamsam. Sir, maaaring naitala ng Divine Spiritual Mirror ang aura ng espiritual na kaluluwa ng nanghihimasok. Sabi ng isa sa mga nakatatanda ng halimaw sa halimaw na patriarch. Oo, mabilis. Tingnan natin ang mga talaan ng Divine Spiritual Mirror. Mataimtim na tumango ang patriarch. Nagpatuloy ito sa pagtawag ng serye ng mga kakaibang incantation. Boom! Isang nakasisilaw na salamin ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Gravel City. At isang hanay ng liwanag ang bumaril mula sa ibabaw nito upang bumuo ng isang makinang na screen sa itaas ng hangin. Ang screen ay nagpakita ng isang maikling pagsasalaysay ng mga kaganapan na naganap sa libingan ng mga ninuno. Ang pinakamaliit na detalye na binigyan ng buhay sa pamamagitan ng mga gumagalaw na imahe at malinaw na boses. We will search for the bastards who broke into the ancestral grave. We will take the divine mirror. It will help us detect those thieves beneath their disguises. Deklare ng patriarch nang matapos ang ulat. Lumuhad siya at binibigkas ang isa pang incantation. Sa itaas ng mga ito ay sinipsip ng salamin ang liwanag na lumikha ng display screen. At pagkatapos ay bumagsak sa sarili nito hanggang sa ito ay nabago sa isang mas maliit na bersyon ng sarili nito. Bumagsak ito mula sa langit at nahulog sa mga kamay ng halimaw na patriarch. Let's go! Ibabalik natin ang mga bastos na iyon at iaalay ang kanilang buhay bilang sakripisyo sa ating mga ninuno. Deklare ng halimaw na patriarch. At kasama nito, isang malaking bilang ng mga halimaw na tropa ang umalis upang manghuli ng kanilang biktima. Sa isang lugar sa universo, mayroong isang napakalayo na kumpol ng bituin. Sa mismong sandaling iyon, ligtas at masikip ang spaceship. Nakatago sa loob ng partikular na star cluster na iyon. At sa loob ng barko, nagkukwentuhan si Dustin at ang iba pa tulad ng ginagawa nila sa isang ordinaryong araw. Siguro marami kang nakuhang samsam sa pagkakataong ito. Hindi ba, bata? Nagmula ito sa Heavenly Majestic Pot. Oo, meron ako. Nakakuha ako ng humigit kumulang 2,000 panloob na core. At nakakuha din ako ng mga 7,000 puntos mula sa aming escapade sa libingan ng ninuno na iyon ngayon. Ang sagot ni Dustin ay puno ng saya at saya. Talagang maganda ang ani niya sa pagkakataong ito. Marami ka nang nakuha. Pero wala kaming eksaktong natamo. Reklamo ng Heavenly Majestic Pot. Naikinatawa ni Dustin. Haha, don't worry. Hindi ko kayo makakalimutan. Ikinawi niya ang kanyang kamay sa hangin. At sa harap nila ay lumitaw ang mahigit 100 panloob na core. Hinati nila ang kanilang mga sarili sa 7 bahagi. Bawat isa ay may higit sa 10. Bago lumipad sa mga kumpol patungo sa mga kasama ni Dustin. Ang mga panloob na core na ito ay para sa iyo. Ngunit tandaan, sa iyong kasalukuyang mga pisikal na kondisyon. Maaari mo lamang kunin ang isa sa mga ito sa isang pagkakataon. At dahan-dahan itong i-absorb. Kung hindi, maaari kang sumabog at mamatay. Maingat silang binalaan ni Dustin. Pagkatapos ng lahat, tanging ang mga tulad ni Dustin, na nagtataglay ng napakalaking pisikal na lakas pati na rin ang omnipotent immortal stone,
Ang may kakayahang magpino ng napakaraming monster internal core ng sabay-sabay. Kung ito ay iba pang magsasaka, kailangan nilang maging maingat sa kanilang paggamit. Masyadong mahalaga ang mga ito. Hindi natin kayang tanggapin ang lahat ng ito. Nakatitig si Suzy at ang kanyang nakatatandang kapatid sa maraming panloob na core sa harap nila. Nagtataka at nag-aalangan na sumasayaw sa kanilang mga mukha. Ganap nilang alam kung gaano pambihira at kahalaga ang mga bagay na ito. Kakakilala pa lang nila ni Dustin. Pero hindi lang niya nailigtas ang mga buhay nila. Pero ngayon ay niregalo na rin niya sa kanila ang sobrang masaganang kayamanan. Please feel free, Suzy. Panatag ni Violet sa kanila. Ang antas ng kabutihang ito ay hindi bago sa aking Panginoon. Lumapit siya at pinalamanan ang lahat ng panloob na core sa space ring ni Suzy. Walang reklamo ang kapatid ni Suzy na si Voltes. At malugod na tinanggap ang mga core. Dahan-dahan lang. Ha? Sa tingin mo ba ikaw lang ang nasa paligid dito na malakas ang katawan? Sa pagkaalarma ng lahat, ang Divine Silkworm ay naglabas ng lahat ng panloob na core sa kanyang bibig. Ah, baliw ka ba? Gulat na sigaw ni Dustin. Ang mga panloob na core ng mga halimaw ay nagdadala ng napakaraming marahas na enerhiya. Tiyak na mamamatay ang isang ordinaryong nilalang pagkatapos makain ng higit sa 10 sa anumang oras. Hindi naman masama ang lasa. Don't worry. Kasing galing mo kami. Bago pa makapag-react ang sino man dito. May nangyaring mas nakababahala. Boom! Isang malalim at nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw mula sa katawan ng banal na silkworm. Tulad ng dagandong ng isang marahas na bagyo sa gitna ng dagat. Nagsimula itong bumuhos ng mga nakikitang globo ng kapangyarihan na nagpaikot-ikot sa espasyong nakapalibot dito. Inilatag ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang isaalang-alang ang mga bagay pagkatapos ng biglaang pagsabog ng enerhiya. At nagulat siya nang matuklasan na ang banal na uod na silkworm ay buhay pa at ganap na buo. Takatunayan siya ay may suot na hitsura ng lubos na kaiganhawahan at kasiyahan. Ah! Taglit dyan nakalimutan ko na isa kang maalamat na hayop. Ani Dustin sa realisasyon. Ang iyong lahi ay nagtataglay ng malaking pisikal na lakas. Tama iyan. Komento ng Heavenly Majestic Pot. Na matalas ding pinagmamasdan ang pisikal na kalagayan ng banal na uod. Bueno. Tulad ng alam ng lahat. Ako mismo ay isang magic treasure. At dahil dito ay hindi nagtataglay ng isang konkretong pisikal na katawan. Ang mga panloob na core na ito ay walang silbi sa akin. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Maliit na lalaki. Inihagis nito ang lahat ng bahagi nito patungo sa banal na uod na silkworm. Nanilamon sila ng may kasiyahan. Salamat. Ang banal na silkworm ay nasiyahan. Muling dumagundong ang kanyang katawan. Mas malakas sa pagkakataong ito. At nararamdaman ng lahat ang pag-vibrate ng hangin ng may tensyon habang lumalakas muli ang kanyang pisikal na lakas. Well, in that case, natatawang sabi ni Dustin. Bibigyan kita ng ilan pa sa aking mga panloob na core. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At humigit kumulang 100 panloob na core ang nahulog sa harap ng banal na silkworm. Siya ay nakakuha ng higit sa 2,000 panloob na core. Pagkatapos ng lahat, at ang Omnipotent Immortal Stone ay halos napino ang kalahati ng kabuoang halaga hanggang sa kasalukuyan. Marami pa siyang matitira. Katotohanan. Wow! Ang dami mong internal core. Ang Divine Silkworm ay nagpatuloy na tuwang-tuwang itinapon ang mga core sa kanyang bibig na parang kumakain lang siya ng soybean sa isang tamad na araw. Nang malapit nang matapos si Dustin sa kanyang karagdagang itago, tinanong niya, gusto mo pa ba? Hindi. Busog na ako. Sa lahat ng karapatan. Itinuturing pa rin akong bata sa aking lahi. At hindi. Hahayaang dumami ng husto ang aking lakas sa ganoong kaunting panahon. Sa hinaharap, ang banal na uod na silkworm ay kontentong hinaplos ang kanyang tiyan. At nagpaalam sa lahat upang linangin sa pag-iisa sa isa sa mga lihim na silid ng pagsasanay ng spaceship. Ang natitirang bahagi ng partido ay naghiwalay pagkatapos noon. Bawat isa sa kanila ay pumunta sa kanilang sariling mga silid sa pagsasanay upang pinuhin ang kanilang mga panloob na core. Kapag napino na nilang lahat ang mga core na iyon,
Naniniwala akong magagawa nilang patayin ang mga ordinaryong halimaw ng napakadali. Ang Heavenly Majestic Pot ay malungkot. At medyo naiingit. Nais nitong ginamit din nito ang mga panloob na core. Well, I also need to cultivate in seclusion. Malumanay na sagot ni Dustin. Bago siya mismong pumasok sa isang secret training room. Mayroon pa siyang higit sa 1,000 ng mga core na iyon. Inaasahan niya ang nadagdagan niyang lakas kapag napino niya silang lahat. Sa lahat ng mga ito ay hiwalay na naglilinang. Ang Heavenly Majestic Pot ay naiwan upang magbantay sa spaceship ng mag-isa.